Okay, mayong hapon sa tanan. Salamat kayo sa matag usang niya karon o salamat ta sa lakaw gahapon sa atong choir. Atong choir members nag-sulwining sila, nakasave sila walo. Atong last Saturday 15. So salamat kayo na sila na save sila sayo na ka 15. Isa gani malipay ng Ginoo. Isa kabuk ma-save. Gahapon nakapanghatag po tag trucks gahapon dito sa Boulevard. Daghantag na hatag nga trucks gahapon. O akong balikon pang istorya ba nga kanang maghatag tag trucks. Instrumento lang ta nga ma-save ng tao. Kanang atong gitagag trucks kung magbasa na siya sa trucks nga atong gihatag, ang Ginoo na mulihok sa kasing-kasing ang tawhana. Ma-save siya, instrumento ta sa salvation. Bisag ka lang mag-sulwining ta. Sulwining ta, instrumento ramang gihapon ta sa salvation. Kaya nag-save ang Ginoo man. Ginoo man nag-save. So, salamat kahit nga malipay po ta nga daghan po tag magsimba og Wednesday. Malipay kahit nalipay ganing pastor, labi ng Ginoo malipay kay ang Ginoo gud gusto mo na siya mag-fellowship ta sa Ginoo ba. So nalipay po ta nga ni aspiryong dire ning simbag balik. Mao ni dugay na ni siya sa una pa ni siya gasimba dire. Ingon ana atong ipaybalo sa matag usa doon tayo simba dire Wednesday. So kaya ni mo moari dire Wednesday mas maayo malipay pud ta nga ni ata dire Wednesday. Ang atong gitun-an dire Wednesday Book of John. Kaning Book of John kung bag-o ka nga believer, ang atong tun-an yun Book of John. Kay kanang John simple kayo ang pagsulat ana ni John. Dayon daghan kay nasulat si John diha sa iyang anang libruha kaysa Matthew, Mark, Luke. Mas daghan siyang nasulat. Daghang nasulat niya din nga wala sa Matthew, Mark, Luke. Now atong natun-an nga kato si John mautoy during the time mautoy kina the youngest nga disciple. So doon ay panahon batot pa sa komentaryo, doon ay panahon nga tungod kay bata pa si John adto, doon ay panahon nga magsandig-sandig daw na siya Jesus Christ. Yun lang ka. Sa pa doon na siguro na istorya ni Jesus Christ niya, tungod kay suod kay siya, nga wala masulti sa uban ni Matthew, Mark, o John, mao na itong masabtan. So, nindot kay na nga libro nga tun-an tungod kay naagyo diha ang fundamental doctrine sa labi na sa kaluwasan. Nindot kay na tun-an. So, mao na itong gitun-an dire Wednesday. Nata karon chapter 4. Jesus, the great physician, mo na itong mensahe. Okay, so, nindog ta, basahon na ito ng naa sa screen. Genesis chapter 6, 7, 8, 9. Ang atong calendar for the month of March is about sowing and reaping. So, siguro ay na mo katingala nga ang atong mensahe for the month of March is about sowing and reaping. Wala na siya. Okay, ready na mo? Genesis chapter 6, 7, 8, 9. Kamoy basa na. Verse 7, ready, read. Verse 8, go. Verse 9, go. Okay, mag-abot amahan na mo langit nun, buhi na mga Diyos. Salamat kay amahan sa nagapadayo na mo nga pagsimba kanimo Ginoo. Bisan pa dunay mga kakuyaw diha sa gawas labi na sa ubang kanasuran amahan. Dunay mga gubot apan kami Ginoo
magkapadayon mi sa pagsimba kanimo. Tungod kay nasayod mi nga bisan kami makasasala, imo kami gipaagasan ni dugo aman. Salamat kay Ginoo sa nahimo karong kahaponon sa Sunday School sa kabataan. Salamat sa ilang magtutudlo. Sunday School sa mga hamtong. Salamat sa magtutudlo nga nagapadayon siya Ginoo, gitagaan nimo siya wisdom amahan. Salamat kay Ginoo sa manindot nga awit sa choir. Ug salamat kay Ginoo nga human sa ilang practice magsulwining sila og gahapon naka-save sila og 8 ka kalag amahan. Salamat kay Ginoo sa imong kaayo sa kaluwasan sa ubang tao gigamit nimo ang imong mga anak Lord kanang mga member sa choir. Umahan mo lang itnon among ipasalamatan o usab ikaw Ginoo bisan sa pagpanlimpyo aning simbahan Lord kaning piano dinhi kaning naghimo sa atong streaming Lord. Salamat kay Ginoo nga imo silang gitagaan og wisdom sa paghimo niya ng mga butanga amahan. Dios nga langit no niini nga kahaponon kini imong lipon nga way kahibalo tagay igsusulti amahan nga moyo ko nga tagay kini imong lipon og wisdom og tagay conviction ang matag usa nga maminaw niini nga mensahe. Pabone kami sa bililhon ni dugo amahan gapo sa ang mga evil spirits abuga sila pinagis dugo ni Jesus Christ ug the whole building amahan. Akong ipangamoyo kanimo Ginoo tabone kami sa bililhon ni dugo ug kini mga among mga sound system Ginoo maproteksyonan unta ni amahan. Nga dili di magproblema samtang kita nagahatag sa mensahe. Amahan kini among pagampo pangaliw po kanimo. Gisalig na mo ang tanan ni Jesus Christ, among bugtong personal nga manluwas. Amen. Okay, malingkod ta. Mao ni ang inyong gibasa ingon diri. Ayaw pagpalingla. Ayaw pagpalingla. Ang Dios dili mabugal-bugalan. Kay bisan unsa nga ginapugas sa tao kana iya usab nga pag-aanihon. Verse 8, kay siya nga nagapugas ngadto sa iyang unod, gikan sa unod magaani, paminaw, magaani sa pagkadunot. Apan, siya nga nagapugas ngadto sa Espiritu, capital E, gikan sa Espiritu magaani og kinabuhi nga walay katapusan. Verse 9, og dili kita magakaluya sa pagbuhat og maayo kay sa tukma nga panahon kita magaani kung kita dili maluya. So mao na ang atong patukuran sa atong mensahe karon. Ang atong mensahe naguluhan ni siya og the sacred harvest sowing for eternity. Ang sagrado nga pag-ani pagtanom alang sa eternidad, alang sa walay katapusan nga kinabuhi. So, mao ni ang balaod sa farming, the law of the farm, mao ni. Mga igsoon, my beloved brethren and sisters, atong nabasa karon ang sinulat ni Apostol Paul ngadto sa Galatians, the 6th chapter. So samtang niya ta karon kitang tanan nagatapok ta ni kahaponon atong tagaan o i-consider nato ang kamatuoran, kani nga kamatuoran simple kayo ni nga bisan ang bata makasabot ani. Yet lalom kay ni tungod kay bisan pag pinaka-wise ka nga philosopher, dili ka makatugkad sa buot gipasabot ani. Usa kani nga pagtulunan karaan kay ni unbreakable law of the farm. May bala na nimo nganong unbreakable law of the farm. Mao na ang law, the law of sowing and reaping. Balaod ni sa pagtanom o pag-ani.
Makita nato ni in the natural world around us. Makita nato ni. Gisulat ni Moses diha sa Book of Genesis. Ingon si Moses, while the earth remaineth, there shall be seed time and harvest. Muna ingon ni Moses sa Book of Genesis. Samtang kuno na ang kalibutan, doon na gyud na panahon sa pagtanom, doon na po'y panahon sa pag-harvest. So, walay kita siguro makasabot nga walay mag-uuma nga mag-expect siya nga muani o grapes kung nagtanom siya tunokon nga tanom. Wala siguro. No farmer expects to gather grapes if he has planted thistles. He knows with absolute certainty ang farmer na hibalo siya sa katinuan, kasiguruhan, sa klaro kayong resulta nga ang harvest imo nang masusi pinaagi sa binhi nga imong gilubong dito sa yuta. But the Apostle Paul, writing under the inspiration of the Holy Ghost, takes this physical truth and holds it up as a mirror to our souls. Muna gihimo ni Paul. Kaning physical nga pagtanom, pag-ani, iyan ang gihimo niyang salamin alang sa atong kalag. So in our text, from Galatians 6:7-9, gisulat niya pinagi sa mga dila sa Authorized Version 16:11, gipadayag niya ang spiritual nga reality diha sa luyo niya ng agricultural metaphor, agricultural nga panag-ingnan ba. Nining kahaponon, gusto nako paklion ang mga passages sa tulo ka simple kayo nga mga uluhan. Mao ni the warning, the two seeds, and the promises, and the promise. Mao ni ang atong simple headings, three simple headings. The warning, two seeds, and the promise. Mao ni ang mensahe nato karon. The warning sa ato pasidaan. Number 2, duha ka binhi ug ikatulo ang mga saan. Okay, arita sa primero, arita sa pasidaan, the warning. The warning is solemn reality. Ang warning ani maligdong kay nga realidad. Si Paul nagsugod niining startling alarm. Paul begins with startling alarm. Makuyaw kayong alarm, ingon siya, be not deceived. God is not mocked. Isa, ayaw pagpalingla ang Dios dili mabugal-bugalan. So, kaninga praise, be not deceived, nagpasabot ni that it is entirely possible for us to walk through life with a fundamental misunderstanding of how God's moral universe operates. Posible, mo na imposible kaya mo nang ingon niya, be not deceived. Be not deceived. Kay mauna ang mga possibility alang sa tao nga maglakaw sa ilang Kristohanong kinabuhi with a fundamental misunderstanding of how God's moral universe operates. Now, there are those who believe they can live for themselves. Doon ay mga tao nga nagtuo sila nga makakinabuhi sila sa ilang kaugalingon. Di na sila motuo sa mando sa Ginoo. And yet, maka-escape ra sila sa consequence. Doon ay mga tao ingon na siya. Ilang gitreat ang justice sa Ginoo nga makaingon sila mga gagmay ra kain lang mga butanga ba. They treat the justice of God as if it were a trivial matter. Si Paul
naggamit siya aning very strong word, sakit kaayo nga pulong dinhi, ingon siya, do not be not deceived, do not, God is not mocked. Nagamit siya og ayaw pagbugal-bugal. Ayaw pagbugal-bugali. Now, kaning mock, the Greek idea here carries the picture of turning swan's nose. Kana bang ang Greek idea aning mock, mura bag di nimo tagdon ba imong yaga-yagaan lang. Yaga-yagaan lang nimo or treating the word of God or treating someone with contempt nga murag imo lang suklan ba. Tumak o to kanang pagbugal-bugal is to act as if he is not watching. Kanang pagbugal-bugal, ang Ginoo nagbantay na siya sa atong mga buhat, pero ang hunahuna sa tao, wa man magbantay ang Ginoo. God is not watching. Maingon siya nga, makaingon siya nga, kanang mga pulong sa Ginoo di man na tinuod. Di man na tinuod. Or, if His laws can be broken without consequences, maingon siya nga, pwede naman nato na i-violate ng mga pulong sa Ginoo. Total di, wala mangyapoy resulta na sa atong kinabuhi. Mauna ang hunahuna sa tao. Mura ba o kinaiya sa usa ka taong buangon ba? Kanang taong buangon, moingon na siya sa iyang kasing-kasing, wa may Ginoo. Mao nang taong buangon, moingon siya, wa may Ginoo, or at the very least, maingon siya nga do na biyay Ginoo, pero kanang atong Ginoo, He is a loving God nga dili na siya mohukom sa atong mga sala. Muna'y mga hunahuna sa mga taong buangon. So, mauna ang hunahuna sa tao, but Paul shatters this illusion. Si Paul, iyang gibungkag ng ilusyonan ni, ingon siya, for whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Ingon siya, kung unsa man ang gipugas sa tao, maupod na ang iyang anihon. Muyang anihon. This is not merely a suggestion. Dili na siya suggestion. It is a decree of the Creator. Decree ni sa Creator. It is the moral equivalent of the law of gravity. Kaning ingon siya, for whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Parihas ra na sa law of gravity. Kaning law of gravity, ngunani, kung ang tao mosaka siya sa kahoy, ana at taas, pag abot niya sa taas, mabali itong sanga nga iyang gitungtungan, katong tawhan na mahagbong sa ubos. Nga naman, tungod na sa law of gravity, gipull siya sa gravity sa yuta. Kung doon ay mga aeroplano nga makras, pag-crash ana, paingon ko na sa ubos. Tungod sa law of gravity. Kanang mga langgam nga maglupad-lupad, maluya na sila. Pagkaluya nila, mahagbong na sila ato sa yuta. Tungod na sa pagbira sa gravity sa yuta. Ingon anya na siyang balaod sa Ginoo, whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Yung na ni siya. So, dili ka makatanom o lugas sa mais, dayon mag-expect ka nga mag-harvest ka o mag-harvest kag sagbot. Mag-harvest po kag mais, di ba? Mag-harvest po kag mais. Tungod kay ang binhi mao na nagdetermine sa iyang bunga. Mao na nagdetermine sa iyang bunga. Mao na ang gisulti ni Prophet Hosea nga mihangyo siya ngadto sa Israelites. Mihangyo siya. Mabasa na to na in Hosea 10:12 ingon dito,
Sow to yourselves in righteousness, reap in mercy, break up your fallow ground, for it is time to seek the Lord till He come and rain righteousness upon you. Muna gingon ni Isaiah, pagpugas nganha sa inyong mga kaugalingon, diha sa pagkamatarong. Pag-ani, diha sa kalooy. Bungkaga, ang inyong wala natamni nga yuta, kay kini ang panahon sa pagpangita sa Ginoo. Hangtod siya moabot og mupaulan og pagkamatarong nganha kaninyo. So ang uma sa atong mga kasing-kasing must be broken up and prepared to receive the right seed. Balik ko na ko. Ang uma sa atong mga kasing-kasing kinahanglan ni siya gunubon siya broken up aron makaandam ta pagdawat sa insakto nga binhi gikan sa Ginoo. Atong makita ni, we see this echoed throughout the scripture. Ato ning makita ni nga gipalanog pud ni. Gipalanog ni sa tibuok kasulatan. Mabasa nato in Job 34:11. Mabasa nato ni ingon dito, we are told by God these words. Mao ni siya. For the work of a man shall he render unto him, and cause every man to find according to his ways. Ingon ni sa Job 34:11 siya, kay ang buhat sa usa ka tawo iyang ibalos ngadto kaniya. Kasi ang buhat kuno sa usa ka tawo, wala po ibalos ngadto kaniya. Mo ni ingon ni Job, kay ang buhat sa usa ka tawo iyang ibalos ngadto kaniya. Og mopahinabo sa matag tawo sa pagkakaplag sumala sa iyang mga pamaagi. Mao gud ang mga pamaagis Ginoo. So, ang ato mismong Ginoo, the Lord Jesus Himself, promised in Matthew 16:27. Mao ni ang promise si Jesus Christ mismo ang gasulti ani ga saad ni Matthew 16:27 yun siya. For the Son of Man shall come in the glory of his Father with his angels, and then he shall reward every man according to his works. Muna gingon sa Mateo, kay ang anak sa tao, Jesus, muanhi diha sa himaya sa iyang amahan, uban sa iyang mga anghel, ug unya siya muganti sa matag tao sumala sa iyang binuhatan. So kaning warning pahimangno klaro kayo. Life is not a game. Ang kinabuhi dili ni dula-dula. Matag hunahuna nato, matag pulong nato, matag aksyon nato, mga binhi ni nga atong naa sa atong kamot, ibutang nato diha sa yuta for eternity. You see, every thought, every word, every action is a seed falling from our hand into the soil of eternity. Dili nato mabinuangan ang atong labing kamahalan nga Dios. We cannot fool the Almighty. Tungod kay the ledger of our lives is often before Him. Kaning ledger, accounting word siya. Kaning ledger, og asset ka siya, ang debit ana nadawat imong kwarta, ang imong igasto, maunong credit ana na siya. So nadiha ang debit, nadiha ang kwartang nadawat, na ang nagasto, na balanse. So mao na akong gisulti ninyo, ang ledger sa tong kinabuhi, abri na atubangan sa Ginoo. Mao na ang atong kinabuhi. Number 2. The two seeds, duha ka binhi
flesh versus spirit. Flesh kani unod. Unod versus spirit. So, pag human og lay down the principle, pag human og pahimutang ni Paul sa prinsipyo atong verse 7, si Paul karon iya nang giila ang duha ka nag-una nga mga uma diin ato ni siyang tamnan. Ang tamnan. And the two kinds of seed, ang duha ka klase nga seed nga atong mapili nga atong itanom. Mauning sa Galatians 6:8. Basahaga ninyong utro. Galatians 6:8. Ready? Ready? Read. O mao ni ang duha ingon diri. Kay siya nga nagapugas ngadto sa iyang unod. Ngadto sa iyang unod. Gikan sa unod magaani sa pagkadunot. Apan siya nga nagapugas ngadto sa espiritu, gikan sa espiritu magaani og kinabuhi nga walay katapusan. Nga walay katapusan. So, first, there is the sowing of the flesh. Primero, naay pagtanom sa diha sa unod. Ang buot pasabot ani, it means kanang magtanom ka diha sa imong unod, ang buot pasabot ani nagkinabuhi ka sa imo lamang kaugalingon. It means making decisions solely on temporal pleasure. Naghimo kag mga hukom, bibase nimo lang sa imong temporary nga kahimuot. Naghimo, gibase nimo sa imong temporaryo nga yutan-on nga ginansya, earthly gain, and unod nun nga tinguha. Na din ha, you can follow that in the screen. And what is the harvest? Ningon ang pulong sa Dios, unsa may harvest ana? Ang harvest ni anang nagitanom nimo unod, corruption, pagkadunot, decay, nadugta, ruin, nadaot ang imong kinabuhi. Balikon ako. What does it mean to sow to the flesh? It means living for self. It means making decision based solely on temporal pleasure, earthly gain, and carnal desires. The flesh, kaning unod sa gisulat ni Paul, dili lang ni kaning physical nato nga panit o physical nato nga bukog. It is our fallen nature. So mao na ang lecture ni Jade kaniya sa atong Sunday School. Kaning flesh na to, mao ni ang fallen nature. Parte ni nato, the part of us that rebels against God. For example, tingnan ta example ha. Naay panahon nga sa wala pa ang Domingo, gusto ka musimba. Pero naay mga hunang-huna moabot nimo diha nga ayaw na lang simba. Na may daghang labunon dito, labi lang sa to. Ayaw lang sa simba, daghang ng trabaho dito, trabaho unahan lang sa to. Unya na lang simba. Na. Abi nimo, murag justifiable na nga imong pamation. Pero buhat na sa unod. Ako daghan ko maka-experience na siya. Pero kaning kadugay na itong tuon sa Bible God, murag ma-counter naman nato. Kalang magbasa ka, magtuon ka. Ay lang sa tuon, higda lang sa diha. Nga labi po kayo katulog po. Nitulog lang po ka. Hanto din no kakatuon. Pagkahapon, karong hapon magtuon ako karong hapon. Dili po ka makatuon kay may lang moabot sa una pag-exercise ha. Exercise lang po ka. Hantod pagkagabi na ka magtuon na kulang na kagtulog. Yung ala ba? Yung ala ng trabaho sa unod. Trabaho sa unod. So, anything
nga gusto nimo buhaton alang sa Ginoo, ingon si Jed, dili na nimo mabuhat. Ingon si Paul, dili na nimo mabuhat. Unod na siya. Unod na siya. So, when we sow to the flesh, kung magtanom ta diha sa unod, we invest our time, we invest our energy, we invest our resources in the things that satisfy the ego, makasatisfy sa atong kagalot, pero gigutom ang atong kalag. Gigutom ang atong kalag. Then, ingon diri sa atong sa slides, and what is the harvest? Ug unsa may imong harbison ana, i-harvest ana. Ang i-harvest ana, corruption, pagkadunot, decay ang pagkalata, ruin ug pagkagunob sa imong kinabuhi. If you sow the seeds of gossip, for example, kung magtanom kag binhi sa pagtabi-tabi, dili ni alang sa babae, tanan ni babae ug lalaki, you will reap a harvest of broken trust. Makaani ka na, ang imong harbison ana, wa na mo salig nimo. Wa na mo salig. Balikon ako, if you sow seeds of gossip, you will reap a harvest of a broken trust. If you sow seeds of lust, kaning kung magtanom kag binhi sa kaibog sa unod, you will reap a harvest of a defiled mind, hugaw imong unahuna, o mabroken ang imong relationship sa imong kapika sa kinabuhi. So, if you sow seeds of lust, you will reap a harvest of a defiled mind and broken relationship. If you sow seeds of selfishness, kung magtanom kag binhi sa pagkadalo, you will reap a harvest of loneliness. Huwag mo tagad-tagad di mo, ayun na nang ikuha na, dalo ka na. Yun lang na ba? So, if you sow seeds of selfishness, you will reap a harvest of loneliness. Ultimately, the final harvest of a life lived only for the flesh is eternal separation from God. It is a harvest of death. Harvest of death. So, mauna ang primero. First, there is a sowing of the flesh. But there is a second field, sowing to the Spirit. Na second field, sowing to the Spirit. To sow to the Spirit, kalang magtanom ka diha sa Espiritu, nagkinabuhi ka alang sa Ginoo. Nagkinabuhi ka alang sa Ginoo, it is to invest our lives. Mauna ang pag-invest sa atong kinabuhi sa mga butang eternal. Doon na eternal value. It is to obey the leading of the Holy Ghost. Mauni ang pagsunod sa pagdumala, sa pag-una sa balaang Espiritu. To cultivate the fruit of the Spirit na ana sa book of Galatians. To cultivate the fruit of the Spirit in the book of Galatians, unsa man na siya? Love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith. Jesus Himself spoke of this harvest. Si Ginong Hesus mismo, nagsulti siya aning harvest. In John 4:36, ingon siya, He said of the one who labors for soul. Katong naglibor alang sa kalag. Nagsulwining, nagsultis pulong sa Ginoo sa laing tao, na mao na iyang gisulti. He said to the one who labors for soul. John 4:36. And he that reapeth receiveth wages. And he that reapeth receiveth wages, and gathered fruit unto life eternal. That both he that soweth and he that reapeth may rejoice together. Muna yung gingon. Og siyang nagaani, nagadawat og mga sohol.
og nagatigom og bunga ngadto sa kinabuhing dayon aron siya nga nagapugas og siya nga nagaani maghiusa sa pagkalipay. Muna giingon ni Jesus Christ mismo. Okay. So, when you sow a kind word, kung magtanom kag maayong mga pulong ngadto sa kasing-kasing nga na-discourage, you are sowing to the Spirit. Akong balikon ha. When you sow a kind word, kanang maayong mga pulong ba, into a discouraged heart, you are sowing to the Spirit. At mo nga ang tao, gusto gana sila magpatambag sa mga Kristohanon, kontra sa dili Kristohanon. Lahi kayo ang tinabagan sa Kristohanon o dili Kristohanon. For example, gaaway magtiayon. Ingon din siya dito, kani akong bala, kani mauna, dugay kay mauli, hubog-hubog na siya. Unsa may tambag sa dili Kristohanon. Bulagira. Di ba yung bulagira? Pero ato kas Kristohanon, mag-istorya ka na siya. Kana akong bala, mauna. Ingon din Kristohanon. Una, yan po na. Dahil maayon na siya, pasimbahan na. Pagbasa mo Bible. Yun na. So, lahi-lagog kayo. When you sow a kind word into a discouraged heart, you are sowing to the Spirit. Okay, timan nila. When you give your offerings, your mission offering to support the work of the gospel, you are sowing to the Spirit. When you choose integrity over a quick profit, you are sowing to the Spirit. The Apostle Paul elaborates this in 2 Corinthians 9:6. Gipahinumduman ta, mao ni ang iyang pahinumdum. 2 Corinthians 9:6. Ingon siya, but this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Mo ni ang gisulti. Ingon Paul, apan ako mag-ingon niini, siya nga nagapugas sa kanihit, mag-aani usab sa kanihit. Og siya nga nagapugas nga madagayaon, mag-aani usab nga madagayaon. So, the harvest of such sowing is life everlasting. It's life everlasting. Mao ni siguro ang atong future hope. This is our future hope. Do maog yun ni ang gusto nato, it is also a present reality. It is also a present reality. Kung naghatag kag dako, tagaan po kag dako sa Ginoo. Kung tagaan kag nihit po ang ihatag sa Ginoo. Ingon ana man balaura. So, even now, those who live by the Spirit experience the peace that passes understanding. Karbisan karon, balikon ako. Kadtong nagkinabuhi ka pinaagi sa balang espiritu, maka-experience kag kalinaw nga di ka gyud makasabot. Di ka makasabot. The joy of the Lord, which is our strength, ang kalipay nato si Ginoo nga mao natong kusog, ug ang lalom nga pagkahupong nga kita nahibalo nga anaa ta diha sa kabubuton sa Dios. Di na masabtan sa tao. Di na masabtan ng gibuhat sa Ginoo sa imong kinabuhi. Number 3, the promise. Encouragement to the weary. Gi-encourage katong nangaluya. Ano siya? The promise, encouragement for the weary. Finally, si Paul, gikan atong farmer, ning adto na siya sa kamot sa naa anang tao nga nasa field. He looks at the one who has chosen to sow to the Spirit. Iyang gitan-aw katong tao nga mipili nga magtanom diha sa Espiritu. Nga naa diha sa kainit sa kadlaw.
Naana diya sa kainit sa adlaw kay kan mag-uma kainit ng adlaw. Breaking up the fallow ground. Kanang yuta nga gahi kayo, bungkago na siya. Dayon ibton ang katong mga sagbot. Dayon ibutang to nimo to mga bililhon kayong mga binhi. Anhinos ang kanang farmera nahibalo na siya nga ang kaning trabaho lisod ni siya, bugat ni siya. It is exhausting, makakapoy ni. And sometimes ang harvest ani mahibal ani mo layo pa kayo. For example, tanom kag lubi, wa nimo pili pito na katuig isa ka harvest. Do na poy karon tulo ka tuig mamunga na pero di pud kayo dagko gagbay pod. So, dunay sayo harbison, dunay poy dugay harbison. So, gitagaan ta ini nga pahimangno. Gitagaan ta ini nga auhag ni Paul sa Galatians 6:9. Ingon siya, and let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Muna yung isultin siya, og dili kita magakaluya sa pagbuhat og maayo. Kay sa tukma nga panahon, kita magaani kung kita dili maluya. So, kaning nga verse, giila lang ni Paul ang atong pagkatawhanon. The verse acknowledges our humanity. Si Apostle Paul, nahibalo man siya nga kapuyon yuta. Nahibalo siya nga kapuyon ta. Then, kabalo po siya nga, dunay panahon nga ma-discourage ta. Kay, usahay manggod, kaning atong maobserbaran sa atong palibot, na yung mga tao nga sa atong palibot, wa man gani magbali-bali Ginoo, may magkinabuhi, may magpanginabuhi sa maayo baka ning magpaduoltas Ginoo na uban nga way Ginoo may magpanginabuhi. Mao na siya ba? So magwonder ta ng mga tao nga atong maobserbahan sa atong palibot. Does it really matter that I am trying to live a holy life? Ana ang mapangutana sa tao. So, matintal ta ba nga maluya ta? Matintal ta nga maluya ta, matintal ta nga mo give up na ta, dahil matintal ta nga muundang na taghimog maayo. Matintal ta. So, tanawa gud ning saad. But look at the promise. Ingon siya, in due season, we shall reap. Sa tukba nga panahon, kita magaani. So, tanawa ng mga ang saad niya. Ingon siya, in due season, we shall reap. Sa tukba nga panahon, kita magaani. So, ang atong pag-ani, dili ni atong timetable. Timetable ni sa Ginoo. Timetable sa Ginoo. Ang usa ka mag-uuma, wala na siya magtanom sa iyang binhi sa buntag, dayon nag-expect siya harvest pagkahapon. Wala na sa mga farmer, bisag ka ordinaryong tanom atong itanom. Tanom na to buntag, dili na makakita tag harvest pagkahapon. Mahulat ta. We will wait. Then, atong i-trust ang processes. He trusts the season that God has ordained. The due season is the right season. Ang tukmang panahon, mauna sa ang insaktong panahon. The season God has appointed. Kung atong mabasa na sa Mark chapter 4 verse 28, mauna ang sulat dito sa Mark 4:28. The earth bringeth forth fruit of herself. First, the blade, then the ear. After that, the full corn
in the air. Mauna ang proseso sa tanom. Una, ang dahon. Di ba? Kita na to, una, dahon. Sunod, unya, ang uhay. Humay. Human niya na ang tibuok lugas sa uhay. There is a process. There is a process. Doon ay condition nga naka-attach dire. Ingon dito sa condition, if we faint not, kung kita dili maluya. Doon ay condition, kung kita dili maluya. So, the only one who can rob us of the harvest is ourselves. Balik ko na ko. The only one who can rob us of the harvest is ourselves. If we give up, if we stop sowing, if we let discouragement get the better of us, the harvest will never come. The harvest will never come. But if we persevere, kung kita magapadayon, kung kita magapadayon og himog maayo, kung magapadayon tagsalig sa Ginoo, the promise is sure. Ang saad sigurado. Ato ra kong i-consider og balik tong mga pulong ni Hosea. Akong pasahog otro ha, ingon siya. Sow to yourselves in righteousness, reap in mercy, break up your fallow ground, for it is time to seek the Lord till He come and rain righteousness upon you. Muna ingon niya, pagpugas nganha sa inyong mga kaugalingon, diha sa pagkamatarong, pag-ani diha sa kaluoy. Bungkaga ang inyong wala na tamni nga yuta, kay kini ang panahon sa pagpangita sa Ginoo, hangtod siya moabot og mopaulan og pagkamatarong nganha kaninyo. So ang ulan sa panalangin, ang harvest sa pagkamatarong moabot niadtong kinsa nagapadayon pagpangita hantod mobalik ang atong Ginoo. So mao niya ang conclusion sa atong mensahe. Conclusion ni a call to examine our seed bag. Kani nga conclusion tawag ni nga atong susihon unsay sulod sa atong seed bag, atong bag. As we close this afternoon, I asked you to examine your life. What kind of seed is in your bag? What are you sowing today? Are you sowing to the flesh, chasing the fleeting pleasure of a world that is passing away? Or are you sowing to the Spirit, investing in the treasures that will last for eternity? So, mo ni siya. Samtang atong tapusin na itong mensahe karon, ako mong pangutanon nga susihon kitang tanan, susihon nato ang atong kinabuhi. Unsa mga klase nga binhi nga naa sa atong bag, kata sa atong sudlanan. Unsa may atong gitanom karon? Nagtanom ba ka diha sa atong unod nga sige taggukod anang nag-utro-utro nga kahimuot sa kalibutan nga mawala lang na siya, mulabay lang na sila, or nagtanom ba ta sa binhi di espiritu, investing in treasures na muhunan ta sa bahandi nga that will last for eternity. Do not be deceived. Do not be deceived. The harvest is coming. Para sa uban, for some, it will be harvest of corruption. Alang sa uban, i-harvest of corruption, ang mapait kayong abot, uban sa pagmahay. But for those who have sown in the Spirit, kadtong nagtanom dia sa Espiritu, kinsa misalig sila sa finished work of Jesus Christ on the cross, or trusted by faith in the blood of Jesus Christ, for it is only through His sacrifice, Jesus' sacrifice, that our sowing is acceptable to God. There is a harvest of everlasting life. So, beloved, let us not be weary in well
doing. Dili ta maluya sa paghimo sa maayo. Let us go from this place with renewed purpose. Mulakaw ta gikan anay lugar uban sa bag-ong katuyuan. Let us sow seeds of kindness. Tuguti nga magtanom ta og binhi sa pagkamaayo, seeds of generosity, seeds of faith, seeds of love, for the promise is true, in due season we shall reap if we faint not. Manindog ta, mga kapota. Amahan naman langit noon, buhi naman ka Diyos. Salamat sa imong pulong, Lord. Salamat, Ginoo, nga gitambagan mi nimo, Lord, nga magtanom mi sa binhi diha sa Espiritu. Amahan, pasaylo ami, Lord, nga daghan among natanom diha sa unod. Amo nang pangayo kanimo ang pasaylo, Lord, ug among ipangamuyo kanimo, Ginoo. Tabangi mi nga sa kanunay kami magtanom niya ng kaayo, magtanom niya ng pagtuo, magtanom niya ng pinaagi sa Espiritu. Ako hangyon ang matag usa, you can sit it down there, you can kneel, you can come to the altar, makiistorya ta si Ginoo, makiistorya ta si Ginoo, kung unsa man ang imong pagbati diha, isulti na tanan sa Ginoo. Nabasa na sa Ginoo tungod kay ang ledger sa atong kinabuhi open na ngadto sa Ginoo. Let us do it this afternoon. Amahan namong alangit nun, buhi namong nga Dios. Amahan, ani ang kami sa imong tiilan, mga abog lamang kami, Lord, diha sa imong tiilan. Upon kami nasayon, Lord, nga ikaw na higugma, kanamo, kaming imong mga anak. Amahan, kung unsa man ang mga paghinabi sa imong mga anak, Lord, diha kanimo, nangamuyo kong makiling imong igdulong, Lord. Nangamuyo mi, Amahan, nga ikaw magauban gyud sa matag usa. Amahan, isip nga imong gitugyanan din hinining congregation, ako gipangamuyo kanimo, ikaw nga Dios nga labing kamhanan, magpanalangin sa matag usa o magbantay sa matag usa. Kaduha, Amahan, ikaw nga among Dios, labing gamhanan the entire universe, maghimo sa imong naong nga magsidlak ka na sa matag usa ug magmadagayaon sa grasya nga na sa matag usa. Amahan, ako gipangamuyo kanimo, Ginoo, nga magmaya unta ang imong panagway nga na sa matag usa ug muhatag sa usa sa matag usa ug kalinaw. Nening hitabo sa among kalibutan, Lord, apektado mi, Amahan, nening hitabo sa kalibutan, pero nangamuyo mi kanimo, Ginoo, sangkapa, Ginoo, ang matag usa sa ilang mga, sa among mga kinahanglanon, Lord, sangkapa mi, Amahan, nasayod mi kanimo nga dili ikaw mobiya kanamo, dili nimo kami sa likway, imo kaming gitagaan gyud og tanan nga gugma, Amahan. Dios nga langit nun, kini among pagampo, pangaliupo kanimo. Ang tanan ini amo nang gisalig sa mahal nga ngalan ni Jesus Christ, among bugtong personal nga manluwas. Amen. Okay, salamat sa pulong sa Ginoo nga nawali. Amen. Okay, alas sa itong pagtapos, ako ngayon na matagusa, manindugta. As we sing our last song, we're going to sing, There Shall Be Showers of Blessing. Amen. Okay, first stanza, ready, sing. There shall be showers of blessing. This is the promise of God. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessing, showers of blessing we need.
Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. Verse 2. There shall be showers of blessing, precious reviving again, over the hills and the valleys, sound of abundance of rain, showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. Verse 3. There shall be showers of blessing, send them upon us, O Lord. Grant us now a refreshing, come and now honor thy word. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. Last verse. There shall be showers of blessing, oh, that today they might fall. Now as to God we're confessing, now as on Jesus we call. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. Amen. Once again, daghang salamat sa pagtambong sa papanimbaon. Amen. O karon na ito'y duko itong mga ulo magamputa. Buhig balaan nga Diyos, makagagawom sa tanan. Tag-iya sa langit o sa yuta, Diyos nga balaan. Salamat Amahan sa kadaugan sa mga panimbahon karong kahaponon. Salamat Lord sa paggamit sa mga pipila ka mga tao alang sa pagpakaon sa imong pulong. Salamat Lord for using our pastor. Salamat Amahan bisan pa sa mga alawiton. Salamat Lord sa matag-usa sa ilang presensya karon. And we are praying, Heavenly Father, nga ang prinsipyo sa sowing and reaping, O God, amo auntang matisok sa muna-huna o kasing-kasing. We are also praying, Heavenly Father, and pangayuon gyud namo Lord ang imuhang dakong panalangin alang sa matag-usa. Bless us, O God, as we depart in this place. We are praying, Lord, for your divine protection upon each and every one. We are praying, Lord, for your grace, mercy, and love. We are praying, Heavenly Father, bisan pa kaayuhan sa mga tao nga nagdaot. We are praying, Heavenly Father, sa mga nanggibiyahe for their safety. We are praying, Heavenly Father, bisan pa sa mga line personnel, O God, nga on active duty karon. We are also praying, Lord, for their blessing, your blessing upon them. Among ginapangamuyo kanimo Amahan, bisan pa Lord, sa matag-usa, among ginapangamuyo imong blessing. Paabta kami safely sa Montestag sa Kapanimalay, O God. And bless the practice of the choir. In Christ I pray, and the forgiveness of our sins. Amen.